po natin si Commander Dennis Pandiagua. Siya po ang PCG Coast Guard Public Affairs Officer dyan po sa Palawan. Commander Pandiagua, magandang hapon po sa inyo. Yes sir, Sir Gigi, magandang hapon po sa inyo. Apo, dito po sa paglubog ng LCT ay kumusta na po ang sitwasyon dyan sa area? Yes sir, sa ngayon po sir, pinag-uusapan po ng kawani natin from the Coast Guard, from the Birong Nickel Corporation at doon sa may-ari ng lumubog na barko, kung paano po ito sa madaling panahon i-refloat at isalvage upang ang natitirang langis po doon sa kanyang tangke ay hindi na po spill out pa from the vessel. Opo, at may mga tagas na hubang na mataan yung Coast Guard dyan, kaugnay po ng paglubog na yan? Opo, simula po kahapon ay nakapaglagay na po ng oil spill boom yung Birong Nickel Corporation at eventually yung minimal presence ng oil doon sa tubig ay na-contain naman po. Opo, paano po yung mismong kargada ng landing craft? Hindi ba ito makakapinsala dyan sa karagatan dyan? Yes sir, yung pong laterite na kasama ng LCT lumubog ay nag-apekto po ng discoloration doon sa tubig, doon po sa vicinity ng barko na lumubog. At naniniwala po kami na kung may epekto man sa karagatan ay siguro po minimal lang sapagkat sa area po nito ay wala naman pong mangroves at kung meron naman pong coral reef na madadamay dito ay yun lang po siguro na nandun sa vicinity ng barko na yung pinaglubugan po ng barko. Opo, at ano po bang detalye? Saan po nanggaling itong landing craft at saan sana patungo yung pinagkakarga na barko? Yes sir, dito pong landing craft sir ay bago lang pong dumating dito sa Birong Nickel Corporation. Ito po ay ginagamit na para mag-load ng laterite o ng lupa, yung may content ng nickel ore, doon po sa loading area ng mining company, papunta po sa mga barko na nakaangkurahe doon sa area upang ito naman po ay pagdala ng nasabing kargamento palabas ng Palawan o palabas po ng Pilipinas. Opo, so sa ngayon po ay patuloy lang na minomonitor po yung sitwasyon at yun nga po, mabuti at may tagas man ay hindi po ganong marami, kumbaga. Yes sir, hindi po ganun karami ang langis na tumagas sapagkat bago po ito tuluyang lumubog ay yung crew po nagmaman ng yung mga tripulante na nagmaman ng barko ay eventually naisara po nila yung emergency shut-off valve ng tangke ng barko. So yung langis po na yung fuel po na ginagamit ng barko ay naka-intact po doon sa loob ng tangke ng barko. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga updates si Commander Dennis Pandiagua ng Coast Guard Palawan. Salamat po.